Micaela. Welcome back to episode 2 of starting our own Airbnb business. And ayan, third kalat pa. So, yan na yung nandito. Sukat kami kung project manager daw. And ito na lang yung natira. Hey guys, it's me, Micaela. Today, welcome back to episode 2 of starting our own Airbnb business. So, nandito ako ngayon. Ako si Future Mika, and while I was editing episode 1, na-realize ko na hindi ko pala sinabi ever yung name ng staycation place namin. So, ngayon, i-announce ko na yung name. So, ang name ng aming Airbnb is MTBN Staycation. Ang root niyan is MTBN dahil Micaela, Carl Dexter, Daniel, Nathaniel, Michelle Dexter, ganyan. Lahat kami nandun. Ako yung nag-drawing niya. Gusto ko lang rin siya maging family-friendly. Bright lang, colorful, ganyan, may sun. Kasi for me, parang sunrise or sunset always pertains to new beginnings or something is ending pero another one is beginning. Diba? May pag ganun pa. So, as a junior architect, alam ko maraming magtatanong, Sino pa nag-design na yan? syempre ako lang na kaming choice. So, ako yung nag-design nito. Hindi ko sobrang na-effortan yung sketch up nito or yung pag-render. So, ito yung itsura niya. Itong magiging theme ng Airbnb namin is modern coastal. So, yung mostly mga color palettes niya is blue, gray, wood, white, ganyan, powder blue, ganyan. And incorporate lang namin yung current colors. Nandito, kasi ayaw na namin mag-renovate and all. We just work with what we have. Yung partition kasi yun yung pinaka naging challenge ko. Light brown siya na may pagka-cool tone, ganyan. Paano mo siya gagamitin as an accent or paano mo siya magmumukhang maaliwalas with that kind of big brown thing on your room. Pwede naman namin siya ipa-renovate, ganyan. Pero kasi syempre, we're all about the ROI naman. And for me rin naman kasi designing a space should always be working with what you have. And dapat na rin ako mag-adjust, ganyan. Sa budget, nung una ang dami mo rin talagang iniisip na design. Pero marirealize mo na mabivi at mabivi yan. Kasi nga, may budget yung client, which is yung tatay ko. And ako rin yung client. Kami rin yung client. Nakita niyo dyan sa screenshot na ginawa ko. Hindi pa yan final though. May mga iba kaming nabili na hindi ganyan yung naging itsura. Kaya, mag-iiba pa rin talagang yung itsura niya. So, parang ano lang namin yan, template or guide. If ever you're interested or kung nagandahan man kayo sa maging outcome nito, feel free to hit me up. I can also help with the designing of your Airbnb or yung mga spaces nyo, ganyan. If ever na-uploaded na tong vlog na to and meron na siya or naka-up na siya sa Airbnb, I'll put the link down in the description box. Ayun na, let's go to the real episode 2, Mika. Hey guys! Voiceover Mika is back! Hanggang voiceover muna ako kasi si mami yung nag-video and nasa work ako at this time. So, nung araw pala na to is ginawa yung wardrobe and yung bed frame namin. Si mami yung nag-facilitate dun sa kuya na super expert daw gumawa and sobrang bilis kahit naka-speed up yung video na to. Pero sobrang bilis niya raw talaga and na-appreciate talaga naman yung manpower kasi nung kami yung nag-try gumawa niyan, girl, sobrang hirap. Kaya habang napanood ko to at ine-edit, parang nagalingan rin talaga ako kasi hindi namin yan magagawa kung kami yung gumawa. Surprisingly, nakaka-enjoy din panoorin si kuya gumawa. Lalo na kung naging draftsman ka rin or like tinadraft mo yung mga gantong bagay. Nakita mo talaga siya sa personal. Sobrang nakakatuwa rin kasi pag nakikita mo sa personal yung dinodrawing mo. Kaya rin-recommend ko kayo gumawa ng furniture, guys. Kung architecture student kayo or junior archi kayo. Para malaman nyo kung anong pinagdodrawing nyo. So, ayun lang, guys. Thank you ulit kay kuya for doing a great job. Wow. And kay mami sa pag-video. Bye! Ang ating kama. Yun, ang ating kama, saktong-sakto, parang sinuka. Ito yung wardrobe. Ganyan siya kalaki. Yan ang itsura niya. Okay, okay. Buksan natin. Ayan na, meron na sumasakay sa kama. Ayan na. Okay ba mga bossing? Okay, sakto. Ang ganda. Ayan, no? Meron nang sumakay, oh. May sumakay na. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. Hi guys! Ngayon mukhang haggard and stuff kasi galing ang work and ayan, mami. Super kalat pa. So yan na yung nandito. Yan na may bata ng tulad and may wardrobe na! Yung episode 1, dineliver na dito yung mga stuff. Pero ngayong episode 2 ngayon na inassemble. Ayun! Sobrang laki ng kama. And ang ganda ng
mirror. Super laki niya rin. Whole body siya. So, tignan niyo yung itsura ng kama. Sobrang laki. And tatry kong humiga. And titignan natin kung magagalaw siya. 1, 2, 3. Hindi siya gumanaw. Walang kagalaw. Oo nga. Sobrang ganda nitong mattress. So, itong mga kumot na ito nabili namin sa Mandaue. And then, itong bed din sa Mandaue. Pero itong cover is from SM. Tapos itong cover na to is from Shopee. So, ayan guys. Super okay na. Ang mga next na gagawin dito is pag-apply na ng mga curtain rod, curtain, ganun, mga shelves, and all that stuff. So, abangan nyo yan. Ano masabi nyo, Mi? Hindi ko pa alam kung anong gagawin dito. Ay, ganda rin pala na itong kama na nakuha namin kasi pwede siya sa left and or right. So, nilagay namin yung headboard dito, banda. Kasi malamig daw kapag dito. For me, mas okay siya kapag ganun. Pero yung owner, which is yung tatay ko, sabi dun. So, kakain muna kami. So, ngayon guys, nagtatalo-talo kami kung dito ba talagang headboard or dito. Ako, ang vote ko dito. Pero kasi si Daddy, yan yung Daddy ko, zoom in ko, sinasabi niya, nakikita niya sa ibang Airbnb, nandyan. Eh ako nandito, sabi ko, para kita mo yung view pag nandyan ka. Tapos, ito pa yung kinainisan ko. Yung curve, nandun sa window. So, parang inaano niyo yung view, diba guys? Ito pong nanay ko, balik na naman gusto. Gusto niya dito yung headboard, tas pag ganito. Pwede nga pag ganun eh. 4 na tao. So, ito yung loob ng wardrobe. Meron siyang mga partition. May ganito. And then, may mga kasama ng hanger. And then, yun na yung mga iba naming mga unan and mga cover duvet. Okay guys, if ever nagagawa kayo or mag-isip kayo na mag-Airbnb, isipin nyo na kung saan nyo i-orient. Lalo na kung ganito rin yung orientation ng condo nyo. Kasi maraming ganito na mga condos. Kasi nga, SMDC, ganyan. So, isipin nyo na yung priorities nyo. Ang priorities kasi nila, mami, kaya nila gusto dyan is para yung aircon daw is hindi nakatutog sa ulo mo and hindi kasi punin. Ako naman is yung view. So, different priority, different yung mangyayari. Yun lang yung mga dilemma namin na pinag-uusapan namin ngayon. Yun yung pinag-iusipan namin kanina. Dito yung wardrobe, dito yung vanity. Ako gusto ko dito yung vanity para may natural light ka. Pag kunwari nagme-makeup or nag-aayos, natural light ka. Walang harang. Ito, visually, nandito yung wall. Kaya dapat itapat mo yung mas bulky item doon sa wall para hindi siya nakaharang sa space, ganyan, mas more spacious. Diyan lang yung maliit na table, ganyan. Eh, kanina lang dyan yan, pinalipat ko. So, doon ako nanalo. So, yun din yung isang isipin nyo. Lalo na sa mga condos, maliit yung space. Kailangan pag-isipan nyo talaga lahat ng nilalagay nyo. Tulad doon nangyari nung episode 1, hindi nagkasya yung sofa. Ayan, lesson learned na yun. Ito, saktong-sakto, kahit hindi ko na-measure to. So, ayun na nga rin pala, naka-order na rin kami ng isang sofa doon sa kabila. Darating na yun next week. So, ngayon po, nagsusukat-sukat kami. Nag-double check kasi bibilhan namin ng vanity yun. Ayan po yung tatay kong project manager daw ko, no? So, yan. Ito na lang yung natira. Natapon na naman yung ibang mga box. Alis na rin kami. Sobrang, sorry, yung dumi lang nito. Pero, ayun.